Hello, hello, Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na weekly reading for September 15 hanggang September 21. So Pisces, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Yung pong iba impormasyon para po sa ibang Pisces yan, okay? So use your intuition para makuha nyo po yung mensaheng para sa inyo wala sa inyong spirit guide sa ating reading for today. So Pisces, thank you again for all of your donations, saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you again for your generosity, for your kindness, for your love po sa ating channel. Every time na meron po tayong free reading for Pisces po dito sa James Tarot PH. So from the bottom of my heart, thank you again Pisces for not skipping the ads. So, ano naghihintay sa inyo ngayong buong September 15 to 21? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Page of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Eight of Swords. Lovely. In the area of what you need, you have the Four of Swords. In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Pentacles. Beautiful. In the area of your near future, you have, wow, nakabaligtad na Five of Cups. Never ako nagbasa ng, tawag dito, ng reversals. But this time around, dahil binabasa ko mabuti yung mga cards ko para walang reversals. But since lumabas pa rin siya as this, ibig sabihin, ito yung nakatadhanang maging ganito. So, you have the Five of Cups, unable to move on or moving on from something. Mamaya pag-usapan natin siya at the right moment. Mamaya pag-usapan natin. In the area of your challenge for the week, you have the Ten of Swords. Interesting. In the area of your fortune, you have the Seven of Swords. Lovely. In the area for divine messages, you have the Ace of Swords. Yes, yes, yes. At ang outcome mo for the week, Pisces, eto yan. Mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end of our reading. But first, ano mo na lingering energy in your background? The Emperor card, yes. The power to move, the power to create, the discipline, and the wisdom sa mga bagay na gagawin mo this time. Nakita ko na armas mo ngayong linggong ito, ang katapangan mo. At pagiging matinong pag-iisip sa mga bagay-bagay bago aksyonan. Halimbawa, ang mga emperor, ang mga hari, reyna, kung ano man, ang mga leader of the family or leader of the country. Sometimes they say things, sometimes they do things, pero sa likod-likod niyan, napag-usapan na yan, napagmitingan na yan, kung ano sasabihin, kung anong gagawin, kung anong course of action, at ganun ka rin. Bago mo aksyonan ng isang bagay, bago mo gawin ng isang bagay, napagnilay-nilayan mo na. And nagagaling yan sa mga counsel mo, sa mga advisors mo, sa paligid mo, kapatid, magulang, anak, asawa, kung sino man yung pagkakatiwalaan mo na parang, huy, ito yung plano ko, sa tingin mo, tama ba to? So, mag-iba't iba kang tao na kakausapin para magbigay sa'yo ng iba't ibang opinion, and then saka mo balansehin, ngayon alam ko na gagawin ko. Kasi bukas na yung isip mo eh, bukas na yung POV mo eh, sa maraming mga kanto o maraming corners na gagawin mo eh. So, you fully understand kung ano yung pros and cons, at ano yung consequences sa maaring hakbang mo. Kaya nagiging wais ka na. Kaya ngayon bala mo maging wais sa bawat hakbang. Importante may tapang, importante may sigasig, may determinasyon. Pero kung ang determinasyon ay hindi sasamahan ng matalinong pag-iisip, baka masayang lang yung sipag at sakatapang, di ba? So ngayon, balansehin mo yan para tamang-tama ang gagawin mo. Ngayong linggong ito, okay? At your core energy, you have the Page of Cups. Page of Cups, lahi ko nakita to about enjoying things, okay? Time to for family life, for doing things with na mga bagay na comfort mo, kaparatagan ng puso. Just gonna lay back, enjoy, and have fun. Especially po, ang Neptune and Saturn ay magkasama sa astrological and planetary alignment mo this week. Ito yung magbibigay sa iyo ng boost, practical boost, and the grounded boost na magbibigay sa iyo ng time for family and home life. So talagang relaxation, having fun, siguro with your kids, with your magulang, with your kapatid. Talagang panahon itong linggong ito para maging masaya ka at para gumaan ang pakiramdam mo. Especially, meron kang mga bagay na mamaya pag-usapan natin yan. Pero ngayon nakita ko talaga na time to be creative, time na lawakan mo ang isip mo, no? Tungkol sa mga bagay na gusto mong ilaban, sa mga bagay na gusto mong pagtrabahuhan. Nakita ko tong linggong ito, time for you to step back. Step back and magpahinga muna saglit. Para pagpahinga ang isip mo, ang katawan mo, ang damdamin mo, mas mapapasok sa isip mo yung tamang desisyon.
Okay, halimbawa, your whole week, ito ka sa Maynila, trabaho kayod, traffic every day, pagod na pagod ka na, isip katawan mo, pagod na, kaya pa nag-iisip ka, wala ka maisip. Pero kung halimbawa, ngayong linggong ito, meron kang time for watch movies, maggala, pumunta sa park, gawin yung mga bagay na madalas mong ginagawa, maglinis ng bahay, magluto, kung yan ang hilig mo. Parang doon, pag ginagawa mo yung mga hilig mo, yung mga gusto mo, what makes you comfortable, what makes you feel like you're in your element, lalabas doon sa cup yung talagang solusyon o talagang bagay na minimithi mo at tamang paraan patungo sa gagawin mo sa next week. Okay? Ngayon, cultivate a time to make you feel good, make you feel comfortable and happy, at maging bata ka ulit ha, tumawa ka, maging masaya ka, mag-enjoy ka ulit. Okay? Pangako mo yan this week because this week will be a defining moment for you to really see kung ano yung mga gagawin mo at makapag-recharge ka. Okay? Page of Cups is being clarified by the Four of Swords. Dalawang beses lumabas ang Four of Swords. Talagang pinapayuhan ka, magpahinga, i-relax, may mga bagay ka na dapat bitawan na, ipagpasa Diyos mo na lamang o ipahinga mo na para ikaw mismo ay magkaroon ka talaga ng maraming time this week to really recharge. Kasi nakita ko at the end of the month, papasok na October, magiging busy ka, no? Kaya po, may mga bagay ngayon na parang you're really thinking things through. May mga pag-iisip ka about someone or something na parang time na to para, I don't know why, parang sabi, take a pause and let's see kung ano mangyari. Parang ganun. Take a pause muna and then pag naisip ko rin dapat kong gawin sa panahon ng tahimik ako, sa panahon na wala akong ginagawa, sa panahon na payapa ang isip ko, doon mangyayari yung hiwaga at magic ng buhay na parang, okay, now, alam ko na gagawin ko. Kasi wala na yung kabay, wala na yung stress eh. Pinagpaliban mo yun kumbaga. Para nagkaroon ka ng day off panandalian sa mga araw-araw na kayod mo. Okay? So ngayon, learn to rest. Okay? Nakita ko rin dito na may unexpected gift ka from a prayer na dinasal mo na itong nakaraan. Okay? So, some of you, hindi sa lahat ha, some of you, may prayer kang dinasal na talagang, God, bis ibigay mo sa akin to. Biglang boom, unexpectedly, darating siya. Mahugulat ka na lang nandun na. Dumating na yung pinagdarasal mo. So, congrats po. Okay? In the area of what you want, you have the Eight of Swords. Eight of Swords sinasabi dito na ikaw wala kang maisip na paraan or gulong-gulo ka na, stuck ka na dyan. Para ito yung problema, hindi mo mahanapan ng butas o hindi ka makawala dyan. And you feel like naubos mo na lahat ng effort, lahat ng pagkakataon para matapos to o malagpasan to, pero parang sabi mo, walang tumutulong sa akin, hindi ko na alam gagawin ko. Parang nakatali ka dyan, nakakadena ka dyan to the point na hindi mo alam kung paano na makakawala. Sabi rito, kaya mo. Okay, Pisces, you have every ability, you have the everything you need para makawala sa mga bagay na yan. Alam mo, kailangan mo confidence. Confidence na makakaalagwa ako dito at makakawala ako dito. Nasa iyo ang lakas, nasa iyo ang power to get out of this situation. Siguro tignan mo sa ibang perspektibo. Kasi baka mamaya nag-self-sabotage ka lang na parang hindi ko kaya, hindi ko magagawa, wala tumutulong sa akin, kapos na ako, sukong-suko na ako. Pero lagi kasing yun na nasa isip mo kaya hindi ka makahanap ng solusyon. Ngayon, umupo ka, hinga. Kaya talaga importante yung pagbabakasyon muna o kaya paghinto muna para makapag-relax ka. Kasi gulong-gulo ka na Wala ka na makitang solusyon, wala ka ng aksyon na magawang tama, at bawat kilos mo nahatakot ka na baka magkamali, baka mapahamak ka, baka mauwi na naman sa wala, baka mag-fail ka, no? Puro nega na. Kaya ngayon parang sabi ng spirits mo, hinga muna tayo, hinga. Hinga muna, para makawala tayo, para maisip natin yung tamang paraan. Okay? Eight of Swords is being clarified by Five of Swords. Yes, masyado na magulo. Five of Swords all about chaos. Marami na rin masasakit na salita na nasabi. Marami na rin mga bagay na parang magugulo na, masakit na, mapanakit na yung ginagawa sa'yo, toxic na. And you're thinking, worth it ba lahat ng to? Lahat ng ginawa ko para dito? Sulit ba lahat ng sinacrifice ko? Pero bakit parang hindi ko magawa ng paraan? Ngayon, sabi ng spirits mo, kailangan mo daw dumiskarte sa bagay na ito. Parang you need to make a different move. Parang now na, para makawala ka dyan. Because nakita ko na, kaya hindi ka makawala because you don't want something na gumawa ng makabago. Kasi takot ka sa changes, takot ka siguro sa taking risk, kasi baka mag-fail ka. Takot kang gumalaw to the point na wala ka ng growth.
Nag-uugat yan sa takot kasi. Takot na baka maulit na naman yung dati. Baka lalo ako madiin o lalo ako malugmok sa pagkadusa o sa kumunoy kung gagalaw pa ako. Something like that. Hindi ka na makagalaw pero gusto mo umalis. At sabi ng spirit guides mo, takot ka kasi. O kaya sumusunod ka sa sinasabi ng iba. O nagpapaapak ka sa sinasabi nila. Kaya yun, parang pumasok ka sa isip mo, o nga no, wag na lang. Ay, o nga no, mahina nga ako, wag na lang. So parang sa dami ng sinasabi sa yung masakit, naniniwala ka na subconsciously, hindi mo napapansin. Kaya lalo ka nangihina. Kaya ngayon, kung hindi mo papakinggan yung masakit na sinasabi sa'yo, makakawala ka dyan. And believe in yourself, okay? In the area of what you need, you have the Four of Swords. Four of Swords all about you taking a rest, taking a break, okay? Nakita ko rito, especially po sa mga bagay na parang matagal mong inaasikaso. Sabi mo, panahon na siguro ngayon para mag-relax muna ako. Dati kayod ng kayod, wala kang araw na pinapalampas. Ano? Kitang-kita ko yan. Wala kang araw na, wala kang mintis sa lahat ng ginagawa mo. You're very workaholic. You're very, very devoted at saka dedicated sa ginagawa mo. To the point na yung katawan mo, inaabuso mo na din. Na kahit magpahinga, minsan nilalaan mo dyan, imbes na matulog, ginagawa mo, imbes na ikaw free ka na sa ginagawa mo, tinatanggap mo pa rin yung trabaho ng iba. Sabi mo, sige ako na yan, wala naman akong ginagawa, ako natatapos niyan. Kahit yung problema ng iba, problema mo din. So, parang sabi dito, learn to put boundaries, Pisces. Put boundaries on something na hindi na sa'yo, na hindi lagpas na sa obligasyon mo, ika nga. Do your things on your own at i-focus ka lang sa mga bagay na para sa'yo. Yung iba, hayaan mo silang kumilos, hayaan mo silang maging independent. Let them stand on their own 2 feet. Okay? Ngayon, kung panahon para magpahinga, magpahinga. Meron ka rin daw mga bagay na kailangan mo ng bitawan. I don't know why. Halimbawa, meron ka mga bagay na pilit mong hinahabol ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, maaring nakaraang taon, na parang hanggang ngayon hinahabol, habol mo pa rin. And narinig ko dito, be brave to stop. Matinong paalala yan sa'yo. Be brave to let go of something na alam mong wala na. Napilit mong kinakapitan pero at the back of your head, alam mong dapat nang tumigil. Halimbawa, hinahabol-habol mo pa rin itong taong ito, hinahabol-habol mo pa rin yung pangako niya, pero ngayon maging matapang ka ng harapin yung buhay na, ay okay, sige, let go na kita. Sige, pahinga na ako. Sige, tigil na natin to. Parang ganyan. Merong mga ganyang parte sa buhay mo na alam kong alam mo, Pisces, na kailangan ng tigilan, kailangan ng pabayaan, kailangan ng bitawan because it's not healthy anymore. Siguro napansin mo, lalo ka napapaaway, lalo kang dagdag stress, yung hormones mo, lalong parang hindi mo na maintindihan bakit nagiging ganito. Nagiging lumalapad ka, lumalaki ka, nagigain ka ng weight because of stress eating, or too much anxiety, no? Some of you, para naapektuhan na rin yung araw-araw na trabaho dahil sa bagay na ito na hindi mo magawang bitawan. Pero ngayon, have the courage to really step aside and take a rest on something na alam mong naapektuhan ka na sobra-sobra, okay? The Four of Swords being clarified by the Hanged Man. Yes. Take a pause, take a break, take a Kit Kat. Sabi nga sa commercial. Hindi baliwala ang commercial na yun, ang tagline na yun. Take a pause, take a break, take a Kit Kat. Sabi nga dito, para may isip mo yung tamang gagawin. Because Hanged Man, talagang sabi niya, teka, litong-lito na ako, hindi ko na alam gagawin ko, stuck na ako dito, gulong-gulo na yung paligid ko. Si Hanged Man, talagang huminto siya, tapos sumabit siya sa Tree of Knowledge, tapos bumaliktad siya. Nung bumaliktad siya, sabi niya, ayoko na, pagod na ako, ano bang gagawin ko dito? Nung talagang tumiwarik siya, boom, nakita niya, ay, meron pa palang ibang paraan. Meron pa palang ibang ruta para sa problemang ito. Gawa ko ng gawa, paulit-ulit ako nagkakamali, paulit-ulit yung resulta, biglang boom. Ngayon na-pinpoint ko na, alam ko na gagawin ko, ito lang pala ang rason. So, now, sabi ng spirits mo, take a pause, take a moment to step back, hinto parang dalian para makita mo yung tamang-tamang ruta para makalagpas ka dyan. Especially here, balikan ko lang, in the area of what you want, you have the Eight of Swords, diba? Eight of Swords, sabi dito, akala mo lang stuck ka. Akala mo lang wala kang ibang magagawa. Pero meron ka pang plan A, plan B, plan C, option A, option B, option C. Hindi mo lang nakikita before. Kasi nga sa gulo ng paligid o sa gulo ng kinakaharap mo. Pero kung mag-step back ka talaga, promise ko sa'yo, makikita mo yung solusyon at lalawak ang mata mo at ma-realize mo, ay, all along, ito lang pala dapat kong gawin. Bakit ba ako naloko-loko sa posisyon na ito? Meron pa palang ibang paraan na mas magaan, mas maayos, at mas applicable para sa'yo. Okay?
In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Pentacles. Six of Pentacles all about you getting what you deserve, having things in your life, ano? Especially po ngayong linggong ito, Jupiter has a big influence sa buhay mo, planet Jupiter. It will increase your income, getting things, no? Meron papasok talaga, time to receive ito. And also, mafe-feel mo na parang well-supported ka, well-guided ka in your finances and in your creativity. Especially to creativity to, Page of Cups, card of creativity, card of imagination. Talagang before, parang meron kang gustong gawin, pero parang kakaiba. So, supportahan kaya ako dito. Yes, may support na darating sa'yo, kaya payapa ka na. Parang, hay, salamat. Nakahinga na ako na maluwag kasi hindi lang pala ako mag-isa sa laban na ito. Meron palang taong tutulong sa akin. With the Six of Pentacles here, talaga naman may papasok sa'yo na bago. Kaya napakatapang mo ngayon. Sige, so good, laban. Gawin mo pa yan kasi talagang bumabalik pumapasok yung mga bagay na nilalaan mo. No? So parang nag-reciprocate ba? Nag-reciprocate yung mga bagay at effort, money, love, expertise, time na binibigay mo sa isang bagay. Nakikita mo may saysay, may bumabalik para sa'yo. May reciprocating value, may reciprocating effort and worthy time para sa'yo. Talaga ngayon, ang time na to para tignan mabuti ano yung mga bagay na alam ko worthy of my time at kapag nilaanan ko ng oras, ng effort, ng pera, babalik sa akin. Meron ko mahihita. Parang huwag kang kikilos ng patalo this time. Nakita ko yan. And don't worry, your creativity, your passion, kung ano man yung plano na yan na parang boom, biglang lalabas sa'yo, maganda magiging outcome nito. The right people will support you. The right people will help you. You will feel na parang ikaw ay meron kang backer, meron kang maraming tao sa likod mo ang sumusuporta sa'yo para magawa yan. For some, meron magpapahiram sa'yo ng pera o magbibigay sa'yo ng pera para simulan na yung pondo na yan, para mapondohan na yung gusto mong simulan. Kaya talaga makakahinga ka na maluwag this time. Some of you, parang may magbabayad na ng utang, magagamit mong capital yan for something bigger, something better sa buhay mo. But more or less, you'll be gaining more, getting a bigger blessing para simulan ang mga endeavor mo this week. Okay? Ang Six of Pentacles being clarified by the King of Swords. Yes, yung ibibigay sa'yo parang kapalit o kabayaran sa lahat ng pagod at pagkayod mo. Nakita ko talaga na nagiging bukas ang isip mo at malawak ang isip mo. Okay, ito valuable to. Kasi may nahihita ako. Ay, may nagbayad sa akin. Ay, okay, magagamit ko na siya para simulan tong project ko o para magkaroon ako ng bagong simula. Kaya talaga unexpected to Unexpected gift from the universe na dasal mo lang before pero ngayon biglang dumating kasi may nagbigay, may nag-abot, o kaya may reward ka, meron kang aumento sa sahod, o kinilala ka bigla. So, talaga ma-surprise ka this time. But nevertheless, yung surprise na yun ay hindi lang talaga parang hiwaga ng universe. But because pinaghirapan mo to, deserve mo daw to. From your hard work, from your dedication, sa mga concrete action na ginawa mo, no? Talaga naging masipag ka at naging maparaan ka nito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. Kaya talaga tong surprise na to, deserve mo to. Hindi lang to basta-basta swerte o basta-basta binigay lang sa'yo out of nowhere. This is something that you truly deserve. Kaya maging matapang ka na ngayon kasi may pinapatunguhan naman yung mga ginagawa mo. Especially, ito napaka-interesting. Atat ako kaninang puntahan to kasi talagang hindi ako nagbabasa ng reversal cards when it comes to main cards. No? But here, lumabas siya kaya basahin natin. You have the Five of Cups in reversed. Five of Cups all about you moving forward. Okay, moving forward with something. Kasi pag yan nakabaliktad, hindi ka makapag-move on. Nakatingin ka pa sa past, naghihintay ka pa doon, gusto mo nang makabalik pa o may pag-asa pa ba, gusto mong itama, gusto mong ganoon ng time machine para mabalikan. Pero dahil naka-reverse siya, sinasabi dito, in the near future, wala ka ng lingunan. Wala ka nang babalikan pa. Sabi mo, time na for me to move on. Okay na ako. Naka-move on na ako. Kahit pag-usapan pa natin ng maulit-ulit yan, hindi na ako maapektuhan. Ganyan. Parang totally na isara mo na yung past mo. Kaya talaga meron kang dalawang Four of Swords here 4-4 po ay a number of protection. Protektado ka. Kaya huwag ka na mailang na magpahinga muna and then think things through. Kapag nakapag-isip ka na with this rest, at liliwanag ng utak mo, bigla-bigla, boom, kalimutan na natin yun. Past na yun. Especially here, ganda ng babae. Talagang, pagka nakapag-rest ka, nakapag-isip ka, liliwanag ang isip mo, enlightenment, awakening, and then boom, ready ka na to move forward. Sabi mo, ayaw ko na yung past na yan, tuldok na yan, hindi ko na yan babalikan. Ready na ako naharapin yung present time ko at future time ko. And then boom, you have a Ten of Swords here. Saka gagaan yung mga pakiramdam mo. Yung dating pagkalubog, pagkalugmok, mawawala na yan kasi ready ka na bumitaw sa nakaraan.
at ready ka nang harapin yung bagong buhay mo, yung pagsibol ng araw, ready ka nang i-engage yan, yakapin yan, because now nakita mo na walang mangyayari kung babalik pa ako sa past. At na-realize mo na kailangan ko na maging matapang na bitawan yun at putulin yun at ready na akong i-held high yung isip ko at ulo ko patungo sa mga posibilidad pang pwede ko makuha. Okay? Good for you. Good for you. Okay? So, the Five of Cups in reversed will be clarified by the Ten of Cups. Ten of Cups all about your relationships, your happiness, no? Especially po ngayong solar eclipse on September 21. Meron po tayong solar eclipse in the sign of Virgo. Ito yung makaka-apekto sa iyong house of partnerships, no? Kaya talagang relationships, pamilya, karelasyon, or business partner, or someone talagang in a close circle mo, no? Nagbabago daw. Nag-move on ka na from something. Or meron ka nang binabago sa mga relasyon na yan. It also will bring a fresh start sa isang relasyon, fresh start sa isang ugnayan, sa isang relationship, or totally talaga bibitawan mo. Pwedeng romantic ito, pwedeng business related, pwedeng pamilya. So, parang meron kang babaguhin. Yung dating ginagawa mo na makaluma na dapat nang baguhin, ina-apply mo yan sa relasyon mo ngayon. Or, for some of you, handa ka nang iwanan yung past relationship mo na very, very hindi na nakakatulong sa'yo at ready ka na to face something beautiful para sa'yo na hopeful ka na sa bagong relasyon, bagong ugnayan na talagang healthy, maayos, hindi katulad dati. Parang ganyan. So, magkaiba ang dulot sa inyo ng solar eclipse. Kaya, iba't ibang Pisces naman kayo. So, iba't iba ang estado ng relasyon ninyo, whether business man yan, or pamilya, or karelasyon. Iba-iba kayo, kaya iba-iba po ang epekto nito. Nakita ko, some of you will rebuild your relationship at ikaw mismo magbabago na parang papalitan natin, aayusin natin, i-redefine mo yung relasyon nyo, or totally magkakaroon ka ng bagong relasyon. So, different po yan. General reading naman ito. So, different Pisces po ang resonate dito. Magkakaiba kayo, okay? But nevertheless, may changes, whether changing the routine, changing yung dynamics sa relasyon, or totally changing relationships, okay? In your challenge for the week, unang-una, you have be bold and make the first move. Correct. Sabi nga ni Emperor card, kailangan maging matapang sa mga desisyon, sa mga gagawin. And ngayon, naging creative ka. Kaya sabi ko dito, importante ang magpahinga ka para maisip mo yung best move forward. Another message, you have work through your fears. Ito yan, Emperor na naman. So, yung mga takot mo, kaba mo, alinlangan mo, duda mo sa puso mo, itapon mo sa area yan, itapon mo sa bintana. Magkaroon ka ng yung parang imaginative effort, parang gagawin mo sa dibdib mo, gagawin mo sa bintana. Tapon mga duda, tapon mga takot. Parang yun yung symbolismo na inaalis mo sa sarili mo yung mga negative. Okay? In your challenge, you have the Ten of Swords. Challenge siya because sabi rito, parang ikaw daw ang magiging alas ng sarili mo para makaalagwa ka sa buhay mo ngayon. Okay? Alas mo ang sarili mo. So, kung ikaw hindi ka babangon dyan, hindi ka makakaalis dyan, kahit marami pang tao ang tumulong sa'yo, kahit meron ka pang bagong idea o creative outlet or imagination para makaalago ka sa buhay mo. Pero kung hindi mo ipipilit ang sarili mo bumangon at kumilos, hindi ka makaalis dyan. Kahit latagan ka pa ng 10 milyon, pero kung nakahiga ka dito at dinadamdam mo pa rin yung pain from the past, walang pakinabang yung 10 milyon. Kahit alokin ka pa ng kaibigan mo, huy, tara sa Canada. Tayo ay pumunta sa Middle East, tayo ay magtrabaho doon. Pero ikaw, ayoko kasi inihintay ko pa si ganito. Ay sorry, nangako kasi sa akin si lover, ganito ganyan. Ay sorry, ayoko doon, nakakatakot. So, kung lagi ka nakalugmok dito at dinadamdam mo yung pain from the past at ayaw mo ibangon ang sarili mo, kahit sino ang maghantad sa'yo ng magandang oportunidad, hindi mo kukunin o mawawala ng saysay. Kaya ngayon, challenge sa'yo ha, bumangon. Rurok na to ng pain, huwag ka mag-alala. Rurok na to ng pagkabigo mo, pagdusa mo, kawalan mo ng pag-asa. Kasi after this, after nitong Ten of Swords, talaga namang bagong simula na. Kaya ngayon, bangon. Okay? Ten of Swords being clarified by the Nine of Pentacles. Yes, it's all about you rebuilding your financial independence this time. Meron kang panahon o tsansa o pagkakataon para ibangon ang sarili mo at kumuha ka ulit ng financial freedom mo.
rebuild yourself again. Meron sa inyo balak na magtayo ng sariling negosyo o mag-apply ulit sa matinong trabaho na may permanenteng kita, o kaya some of you parang balak na ngayon mag-sideline, parang may tindahan on the side, may barbecuehan on the side, o kaya online selling, magtitinda ka na ngayon halimbawa ng ukay-ukay, o kaya balak mo magsimula ng gantong milk teahan, o kaya fruit shake sa harap ng bahay mo, anything. Pero most definitely, kung gaano man kaliit o gaano kalaki yung hakbang mo na gagawin mo this week, malaking tulong yan sa'yo ha, para makaipon ka na, magkaroon ka ng sarili mong pera, para unti-unti makabangon ka, para hindi ka naaasa sa ibang tao, maaring yung pain mo nanggaling sa pananakit ng ibang tao, betrayal ng ibang tao, o kaya dishonesty ng ibang tao. Sabi mo, time na to para i-build ko yung sarili ko, para independent na ako, hindi na ako aasa kay kumare, hindi na ako aasa kay nanay, sa in-laws ko, sa asawa ko, sa kapatid ko. Meron kang pansariling ipon, meron kang pansariling itatabi para panggastos mo, pambili mo ng mga gusto mo, makapagpundar ka ng para sa'yo. So ngayon, ibangon mo ang sarili mo kasi may chance ka to elevate your life and be financially independent. Okay? In the area of your fortune, una-una, you have the answers are within taking shelter. Yes, taking shelter ka muna, pahinga ka muna, upo ka muna, relax ka muna kasi nasa puso mo lang, nasa loob mo lang yung sagot. Alam kong alam mo yung bagay na gusto mo. Nahihirapan ka lang ngayon sa gulo ng mundo. Kaya ngayon, take time to make a rest and bakasyon, magpahinga, kumain ka sa labas, o kaya kayong pamilya, kahit sa harapan lang ng bahay, videoke. Yung talagang cultivating time to really set yourself free from all the burden. Okay? Now, the message you have, wise leader. Yes, wise leader. Ito ikaw. Kailangan mo maging wise leader ngayon. You're a beacon for others. Yes, maraming mga tao ang believe sa'yo, hanga sa'yo, naniniwala sa'yo, nagtitiwala sa'yo. And kailangan i-cultivate mo yun. Patunayan mo sa kanila na wais ka nga, nakikinig ka sa mga kritisismo, nakikinig ka sa payo, hindi ka diktador sa mga bagay na gusto ko. Kailangan open ka rin for other people's idea, open ka rin for other people's help. Ikaw yung taong madaling lapitan, malawak ang pangunawa, malawak ang isip. Parang ganyan, okay? In the area of fortune, you have the Seven of Swords. Seven of Swords, diskarte. Ngayong linggong ito, September 22 or 21 to 22, Mars is entering Scorpio in that sign. So, ang epekto niyan sa'yo, Pisces, it will give you confidence and debating mood. Parang kayang-kaya mong ipaglaban or asikasuhin yung mga bagay in your own self at ready ka to stand up for your belief and connect with your inner voice. Talagang ngayon, kung gusto ko. Tignan mo siya. Yung mga espadang ninanakaw niya, nakatulos yan dito sa lupa. So para sabi niya, ako nakikilos, ako nagagawa nito, hindi ako naniniwala sa inyo, unreliable kayo, undependable kayo, ako nakikilos. Kaya kahit na masugatan siya sa pagkuha niya ng espada, handa siya, gagawin niya yung paraan niya on his own term. So parang ganun ka rin. Kung ano yung plano mo, kung ano yung decision mo, ngayong linggong ito, dahil may epekto sa'yo si Mars in entering sa sign ni Scorpio, maapektuhan ka ng confidence mo, ng fighting spirit mo, to defend your action, to defend what's right for you. Talaga nakita ko rito na malakas ang loob mo na ilaban talaga yung gusto mo at gawin yung way mo in your own action, in your own system. Parang ganyan. Okay? Seven of Swords being clarified by the Hierophant. Yes. Ngayon, inner knowing, higher knowing. Nakita ko rito na parang ikaw, handa kang mag-research, handa kang alamin kung ano yung mga bagay na dapat mong alamin para makadagdag doon sa mga bagay na gusto mong gawin this time. Nakita ko rito, you want to empower yourself You want to empower and express yourself in your truth, in your personal growth, paglago, paghilom, pag-andar, pag-angat, no? Kaya ngayon parang sabi mo, handa akong gawin ang lahat para umangat ang buhay ko. Some of you parang gusto mag-exercise, kumain ng tama, magkaroon ng magbawas ng calories deficit or protein, gusto na maging vegetarian, maging vegan, no? Meron kang higher knowing Yung wisdom mo lumalawak, lumalaki. Parang sabi mo, I will do things on my own terms based sa mga bagay na nalaman ko. Parang ganyan. So, higher knowledge, inaakibatan mo siya, may kaakibat siya na action in your part. Okay? And you're willing to defend kung ano yung action na yan. Sabi mo, hindi, ganito kasi, ganito yan So, ready kang makipagdebate, ready kang patunayan sa kanila kung ano yung posisyon mo sa isang bagay. So, this is something fruitful para sa'yo kasi meron kang paninindigan, meron kang wisdom, meron kang philosophy na handa kang ilaban kasi alam mo yun na makakabuti para sa'yo. In your divine messages, unang-una, you have creativity. Yes, ito yun. At your center. Creativity. Creativity is your inner expression. Unleash it. Yes,
bulaslas mo yung nararamdaman mo. Some of you, kailangan ng hobby, baka kailangan mo mag-ganchilyo o mag-makeup, mag-ayos ng buhok, manahi, kung saan ka magaling. Dapat daw gamitin mo yun as outlet para lahat ng anger mo, lahat ng mga frustration mo, doon mo mailagay, nakapakipakinabang, makakatulong pa sa'yo, baka pagkaperahan mo pa. Another message, you have light. Light dispels darkness. Keep your inner light shining. Yes, ito yun. Sa kabila ng kaguluhan, kailangan mo na magpahinga para luminaw ang isip mo at mahanap yung tamang direksyon. Another message, you have support. Seek support. You don't have to bear everything all alone. Yes. Ngayon, alam ko, sabi ko nga sa'yo kanina dito, parang kayang-kaya mong gawin mag-isa, ikaw ang kikilos, pero makakahanap ka ng tamang mentor, tamang gabay na makakatulong sa'yo para smooth sailing, para gumaan. Ngayon daw, paalala sa'yo, kung meron ka mga bagay na hindi na kaya or pilipilit mo lang kayanin, huwag ka daw mahiya na umingi ng tulong. Because baka yan lang yung tanging paraan at biyaya sa'yo yan ng Diyos, bigay sa'yo para ma-actionan na yan at magkaroon na ng outcome. Okay, so ngayon, huwag ka mahiya, huwag ka matakot, huwag mong isipin na mahina ka kapag humingi ka ng tulong sa ibang tao. Sometimes, yun lang talaga yung tamang proseso at yun lang talaga yung only way para makaalago ka dyan is to ask for help, okay? Nakita ko rin dito, sabi dito na kung nahihirapan ka man, huwag ka mag-alala, support is coming. Okay? With the Ace of Swords, breakthrough card. Sabi ko nga sa inyo, malaki impluwensya sa inyo si Jupiter this time. So meron ka talagang increased income and feel mo supported ka and guided ka when it comes to your finances sa mga nilalaban mo. Nakita ko rito, victory is on the horizon. Overcoming an obstacle. Kaya ngayon, wag mo natakot, wag kang, don't back down. Sabi, don't back down in the opposition. Don't back down pag may problema, pag may konting aberya. Huwag agad panghinaan ng loob. Laban. Overcoming your obstacle is here, okay? The Emperor card, the Ace of Swords rather, is being clarified by the Six of Swords. Yes, nakita ko talaga na once matapos mo yung isang bagay, madaanan mo, hindi ka sumuko, no? Ito yung magbibigay sa iyo ng transition, clear transition at patungo ka na sa katiwasayan ng buhay mo. Makaka-move forward ka na, no? Makakawala ka na sa bigat na yan. Kaya ngayon, kailangan talaga cultivate din the time daw to have a clear mind. Kaya sabi ko sa inyo, pahinga para makapag-isip ka ng tama, para magawa mo yung right action, para moving forward walang aberya. Nakita ko rin dito, communicate properly. Okay, makapag-usap ka daw, makapag-ugnayan ka, huwag ka mahiyang magtanong, huwag ka mahiyang magbusisi. Mas clear sa mind mo, much better, para yung pupuntahan mo, yung aalagwahan mo na lugar o proseso or journey, walang maantala, walang mag-arise na bigla ang problema. Mas clear ang communication, mas clear ang mind, mas makabuti para sa'yo. Okay? Para smooth sailing ang biyahe. Okay? Ang outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have Camel, persevere, and you will overcome problems. Yes, magtyaga ka lang, gawin mo lang everyday, continue showing up, it will be yours. Sabi ko nga sa inyo, discipline is your armas. Kahit pagod ka na, continue showing up, mapupunta yan sa'yo. December, baka po meron po sa inyong special occasion sa Pasko, birthday, days of confirmation, this message is for you. Kung wala naman po, ibig sabihin, meron kang milestone sa buwan ng Disyembre. Okay? Another message, dalawa, you have Tulip, great passion. Yes, love and passion. Use that para hindi ka panghinaan ng loob, para lumaban ka pa. Your passion will lead you to your breakthrough. Another message of Forest, muddled and clear thinking. Yes, magulong isip mo daw ngayon. Medyo may mga bagay ka na nalilito ka, kaya hindi ka makagalaw. Pero kung meron kang chance to take a rest, doon daw papasok sa iyo yung kalinawan. Another message, you have Fly, a period of ill health and depression. Yes, ngayon kailangan labanan mo yung mga bagay na yan. Cultivate the time to really be with the people that you love. Sabi ko nga sa inyo, may time ka for family. Dahil papasok si Neptune and Saturn in your sign, kailangan talaga to may time ka for family, for friends, for your loved ones. Sila magbibigay sa iyo ng support para hindi mo maramdaman yung loneliness, hindi ka makaramdam na para nag-iisa ka lang, para makabangon ka na. Okay? Another message, you have July, December and July. Meron po ba kayong special occasion sa July or birthday, anniversary? Kung wala naman po, confirmation, December and July will be great things for you. Another message, you have Table, hard work ahead. Yes, meron ka daw aasikasuhin this time around, kaya buhisiin na. Nakita ko rito na take your time para lahat ng mga bagay ay mabusisi mo and wala ka makaligtaan. Okay? Outcome mo for the week Pisces for September 15 to 21, you have, wow, the Three of Pentacles. Three of Pentacles is work. Sabi ko nga sa inyo, para may fresh start dahil po sa solar eclipse, meron kang fresh start when it comes to your relationships or
business-related partnership, talagang either i-redefine mo, ibabaguhin kayo, o kaya magtutulungan na kayo this time, magkakaroon na kayo ng magka-come up na kayo on a better solution halimbawa, o kaya parang meron ka ng magandang ugnayan with them. Para nakakuha ka ng magandang ritmo. Parang ngayon, gets na gets mo na yung rhythm and dance kung paano sila makakausap. Ngayon, parang open ka na to give your advice, to give your opinion. Hindi ka na katulad dati na takot na takot. At ngayon, parang pinapakinggan ka na nila. So, parang merong pagbabagong mangyayari. And lahat kayo on the same page, on the same idea, lahat kayo tulungan. Parang A-team na kayo. Isang grupo na kayo. At nakita ko rito na parang kikilalanin ka. I don't know why. I'm seeing reward. I'm seeing na parang yung plano mo ang pipiliin. Ikaw ang mag-stand out. Parang ganyan. Parang spotlight ka eh. Parang ikaw yung uri ng tao na magiging leader ka naman ngayon. Ikaw na ngayon may great idea and everybody is agreeing with you. So, kung ano man po itong ginagawa mo with a group, whether sa trabaho man yan, sa pamilya, sa negosyo, talagang tulungan kayo at parang magiging smooth sailing ngayon samahan ninyo. Okay? Three of Pentacles being clarified by the Five of Wands. Yes, kaguluhan with the Five of Wands. Talagang away, conflict, magkakaibang opinion, magkakaibang sinasabi. Pero ngayon nakita ko talaga it will change. Nagbago na yan. Marunong ka na makinig. Sila din ganun. Talaga may unawaan kayo. Kung dati ganito, di ba, parang hirap na hirap. Parang dati magkakalaban kayo. Pero ngayon, na-realize mo, ay, hindi naman tayo magkakalaban. Hindi naman tayo magkakaaway dito. Dapat nga magtulungan pa tayo. So ngayon, parang both everybody in this group are learning to really mag-link at kapit-kapit bisig, kapit-kapit kamay. Kasi pare-pareho naman kayo ng gusto, pare-pareho naman kayo ng outcome at goal na gustong marating. So bakit hindi lang tayo magtulungan? So ngayon, lahat kayo, you're overcoming this problem. You're overcoming your shortcomings at saka yung mga bagay na hindi nyo pagkakaunawaan. Lahat kayo iisa na ngayon. Sabi ko nga sa inyo, malaking tulong ang solar eclipse. Whether you're gonna have a fresh start with them, or meron kayong nire-revamp, meron kayong binabago, o meron kayong na-realize na, ay, mali ito mga friends, pero dapat gawin natin. Parang ganyan. So, wala na yung confusion, wala na yung away, wala na yung drama, conflict. Everybody is having this unifying goal at tulong-tulong na kayo. So, napakaganda nito for all of you in this group, in this family, in this endeavor, business man yan o trabaho. So, congrats po. So, Pisces, this is your September 15 to 21 reading. Sa po ka nakarelate, sa po ka nakarelate. Comment down below na reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James of James Arrow PH. God bless everybody.